Ayan kaibigan, kapatid, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon sa iyo, saan ka man naroon ngayon sa daigdig na ito. Ako'y bumabati sa iyo na mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Samahan niyo po ako sa ating devotion sa mga oras na ito. Amen. So tayo po muna ay manalangin bago po tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Amang Diyos ng mga Panginoon sa lahat, pinupuri pinapasalamatan kita. Ikaw ang dakila, maluwalhati at mapaparangalan sa aming mga buhay palagi, Panginoon. Salamat po sa buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin sa magandang panahon, magandang buhay, magandang kalusugan na aming natatamasa ngayon. Tunay kang napakabuti sa aming buhay, Panginoon. Samahan niyo po kami, banal na Espiritu, sa aming pagbubulay-bulay na iyong salita, na may matutunan po kami sa sandaling ito ng aming pag-aaral sa iyong salita. Ikaw lang ang aming tagapagturo, Panginoon. Ituro mo sa amin ang tamang pamamaraan nang sa gayon, Lord God, maisa pamuhay namin ito ng tama at maayos upang ikaw ay aming maluwalhati at mapaparangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord. To you all the glory and honor and praise through your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. This is my prayer and thanksgiving. Amen. Amen. Ayan po. So, ayun po. Salamat sa iyo, kaibigan muli, na ikaw ay nadako sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na rin at i-share mo na rin ito upang sa gayon ay marami po ang makakarinig ng salita ng Panginoon. Amen. So yun po, ang ating pag-uusapan po ngayon ay pinamagatan kong winning the battles in your mind. Winning the battles in your mind. So how to win the battles in our mind? Kasi ang labanan po ay nasa pag-iisip. Amen? Lahat ng pangyayari sa buhay na naganap sa ating buhay ay come first from our mind. At ito ang palaging tinitira ng kaaway, yung ating mind. Kaya we must win the battle in our mind. Kasi yung inner part natin, minsan natatalo ng ating kaisipan. Amen? Dapat nating ipanalo yan. At ang ma-advise ko po sa ngayon ay dapat hindi po tayo positive thinking. Dapat right thinking. Amen? Kaya nga ang pinamagatan ko ay winning the battle in your mind, to be right thinking, not a positive thinking. Kaya naman yung ating word for the day is think. Okay? Think. Tandaan po natin. Think ang yung word for the day. So, yung think. Ano ba yung think? Nilagyan ko po yung K. Sabi dito, right thinking for the truth of the word of God. Bakit? Bakit natin magiging tama dapat ang ating pag-isip sa salita, sa katotohanan, sa salita ng Panginoon, yung katotohanan talaga. Bakit? Sabi kasi dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15, ito'y paalala sa atin at babala sa atin. Sabi niya, no wonder, for even Satan disguised himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as a servant of God. Righteousness, their end will correspond to their deeds. So may mga nagtuturo po kasi na akala po natin ay nagtuturo para sa kaliwanagan. Yung pala ay nagtuturo po para sa kapahamakan. Kaya ingat po tayo doon. Marami na po yung nagsisilipan na ngayon. Kaya dapat right thinking the truth about the Word of God. Yun ang dapat nating unawain at unahin para mapanalo natin yung battle in our mind. Amen? Right thinking for the truth of God. Amen? Right thinking of the Word of God. Yan ang dapat nating una. Pangalawa, hiding the Word of God into our hearts. Yun ang nilagay ko. It's hiding the Word of God. Hiding the Word of God into our hearts. Hiding the Word of God into our hearts. Dapat nilalagay natin sa ating puso ang salita ng Panginoon. Itong pagkasabi niya sa Psalms 119 verse 11, sabi niya, your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. See, kapag iniingatan natin ang salita ng Panginoon, makakaiwas tayo sa pagkakasala. Bakit? Ginagawa nating treasure ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay treasure sa ating puso para makaiwas tayo sa pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Kaya nga right thinking ang dapat nating gawin to win the battle in our mind. Ang sarap, di ba? Sabi ko nga, Lord, ang sarap nito. Tunay kang buhay ang salita mo. Kaya sabi ko, I need to share it. Kasi pag hindi ko ma-share to, para walang silbi sa akin to eh. Kasi habang sinishare ko rin po ito, lalo rin po akong nai-encourage. Sabi ko, Lord, thank you talaga for your word, because
Grabe, napaka-powerful talaga ng salita ng Panginoon. So ano yung sumunod na litra? I. So ano sabi dito? Nilagay ko po dito, I, incomparable thoughts of God. So incomparable thoughts, yung pag hindi natin kayang unawain, hindi natin pwedeng ikumpara ang pag-iisip ng Diyos sa kahit anong bagay. Kaya we must right thinking the incomparable thoughts of God. Simple lang naman ang gusto ng Diyos sa atin magiging right thinking tayo sa Kanya, maging totoo tayo sa Kanya, maging tapat tayo sa Kanya, manalig, magiging panatag tayo, ang ating kalooban maging panatag sa Kanya. Amen. Sabi niya dun sa Psalms chapter 86 verse 8, sabi niya, there is none like you among the gods, O Lord, nor are there any works like yours. See, walang katulad ang Diyos. Hindi natin kayang gagapin ang Kanyang kaisipan, ang Kanyang kapangyarihan, hindi natin kayang gagapin. Pero tinuturuan tayo ng mga simpleng bagay lang nang sa gayon maunawaan natin kung ano ang Kanyang ipinaparating sa buhay natin. To think rightfully. Right thinking is the most important sa buhay natin. Kasi pag right thinking tayo, we can win the battle in our mind. Pag right thinking tayo. Pero pag positive thinking lang tayo, kayang-kayang talunin ng dyablo yung ating isipan. Bakit? Ang dyablo ay magaling mandaya. Magaling siyang magsabi ng positive. Kaya I will not encourage positive thinking. I encourage you to be a right thinker. Right thinking, okay? Ano yung sumunod sa I, in? So nilagay ko po yung in, knowing that God is with us. Yan ang dapat nating tandaan. Kapag tama ang ating pag-iisip, alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan. Sabi niya sa Isaiah 41 verse 10, sabi niya dito, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Wow, ang sarap, di ba? Knowing that God is with us. Right thinking that God is with us. May mga tao kasi na masasabi lang nilang God is with us, pero hindi naman talaga sila nanampalataya sa Diyos. Hindi naman sila nananalig sa Diyos. Kapag ikaw ay may right thinking, you are trusting God. You are fully put God first in your mind and heart. Amen? Kaya right thinking, know that God is with us. Knowing that God is with us. Amen? Ang sarap. Kaya sabi ko, Lord, thank you, Lord. Pinaalala mo sa akin ang mga word na ito. Ang salita lang ng Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng napaka sayang pamumuhay kahit sa kabila ng lahat ng mga nangyayari ngayon. Yung COVID-19 na ito talaga namang pinapahirapan ang buong mundo. Pero tayong mga nananalig sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo pamabayaan ng Diyos. Yan ang pangako niya. God is with us. Amen? Yung sabi niya sa Isaiah 41 verse 10, di ba? Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Amen? I will strengthen you, and I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Hawak-hawak ka ng Diyos. Ang problema lang, tumatalon tayo. Dalawang kamay na tayo hawak ng Diyos, pero tumatalon pa rin tayo. Ayaw pa rin natin magpasakop sa Panginoon. Kaya right thinking that God is with us. Right thinking that the truth of God, that the truth of the Word of God. Right thinking that hiding the Word of God into our hearts. Right thinking and incomparable thought of God. So, ang pinakalas ko po, paulit-ulit ko nang binabanggit, right thinking, di ba? Kaya sinabi ko na lang, keeping our mind on a right thinking. So, yung key, keeping our mind on a right thinking. So, yung sinasabi niya doon, sa James chapter 4 verse 7, sabi niya, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. When we are in a right thinking, we always submit ourselves to God. That's a very powerful word. When we are in a right thinking, we are always submit ourselves to God. And because of our submitting to God, we can resist the devil. Di ba? Ang sarap, di ba? Kapag nag-submit tayo sa Panginoon, kayang-kaya natin palayasin
ang dyablo sa ating isipan. Kaya we have the authority and power to rebuke the devil's spirit in our mind, to rebuke the sickness in our body, to rebuke anything in our life that can hinder us to be prosperous. Ang sarap ng salita ng Panginoon, di ba? Kulang nga ang oras na ito eh. Pero binibilisan ko lang po para nang sa gayon ay may mapupulot pa rin tayong aral. Pwede mo namang ulitin pagpanood para ma-recall mo at nang sa gayon marami pang revelation ng Lord na ipapasok sa isipan at puso natin. Mauunawaan natin ito. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. See? Pag nag-resist ka ng devil, siguradong lalayo na siya sa'yo. Kaya, you are already winning the battle in your mind. See? Ang sarap, di ba? So, winning the battle in your mind, think right. Right thinking. To win the battle in our mind, we must right thinking, not positive thinking. Kasi positive thinking ay mapapahamak din tayo doon. Amen? So, sabi nga doon sa Proverbs 24 verse 23, be careful how you think. O, diba? Yan na yung ating word for today. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. See? Our lives shaped by our thoughts. Kaya be careful what we think. So, ang tamang pag-iisip ay naaayon sa pag-iisip sa ating Panginoon Jesus. Focus on God. Trust on God. Put our faith in God alone. Amen. So, our behavior are always affected by what we think. For us to enjoy life to the fullest, we must learn to identify and reject unhealthy thoughts. Amen. So, Jesus offered us the power to be set free from the factors that controls and prevents us from becoming the winning person that God wants to be. In-offeran tayo ng Panginoon na makalaya. Kaya ang ating Panginoon ay ipinadala ng ating Amang nasa langit upang makalaya tayo sa mga maling kaisipan na ito. That we must be focused on God. Right thinking for the Lord. Sabi niya sa John chapter 8 verse 36, so if the Son set you free, you will be free indeed. Di ba? If the Son set you free, if Jesus Christ set you free, you will be free indeed. At sigurado akong mapagtagumpayan mo yung battle in our mind. Mahaba po itong pag-uusapan na to, pero kinuha ko lang po sinamarize ko lang po yung iba. Pero mas maganda po kasi pag mahaba pang oras eh. Amen? So, sinamarize ko lang po ito. Kaya sabi nga doon dito, Jesus release us from the lies in our minds. Pinalaya tayo ng mga kasinungalingan sa ating puso sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Jesus release us from bondages who are controlling us. Ang sarap ng pakiramdam na pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Amen? So, our lives are shaped by what we think, thought, ideas, and perception we have received from our past, family, friends, and the devil. Factors that we have allowed to control us. Minsan, madalas ina-allowed natin ang devil na mag-control sa ating isipan. Kaya, dapat ikis yan, dapat cancel dyan, dapat ganun. Di ba? Huwag natin i-allow ang devil na makontrol tayo. Amen? So, yun po. That's why we need the word of truth. Kaya, think right. Amen? Sana kaibigan ay may napulot po kayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, Ama. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, at Diyos din namin, Panginoon, mula noon hanggang ngayon. Ikaw ang Alpha at ang Omega, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga iniisip, ang aming puso, Panginoon. Alam mo na may mga mali ito, itama mo ito, Panginoon, Lord. Turuan mo po kami, Panginoon, na magiging tama ang aming pag-iisip, Lord God. To know the truth, Lord God. To hide your word into our hearts, Lord God. Your incomparable thoughts, Lord God. At alam namin, Lord God, that you are with us all the time in our life. And keeping your word in our hearts, Lord God.
in our minds, Lord God. The right thinking that we need is in you lang, Panginoon. Sa iyo lang namin, Panginoon, kailangan ito. Kaya salamat, Lord, sa pagturo mo sa amin ng mga buhay mong salita. Tunay ka, Panginoon, na makapangyarihan. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa iyong pagpapatawad sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat. Dinudulog ko sa iyo ang aming pamilya, Panginoon. Aking asawa, ang aking anak, ang aking mga kaibigan, ang aking mga katrabaho, ang aking mga kapwa mananampalataya. I pray for them that you will protect them by your precious blood, Lord God. I pray also for our country. Protect also from your precious blood, our President, Lord God. At I pray, Panginoon, this COVID-19 ay matatapos na sa sandaling panahon, Panginoon. Ikaw naman ang nakakaalam, Lord, kung kailan po ito matatapos. Kaya pinagkakatiwala lang po namin sa iyo ang aming mga trabaho at ang nangyari ito sa aming mundo. Salamat po, Panginoon, sa buhay mong salita na patuloy namin ninanamnam at patuloy namin nararanasan. Thank you for the peace. Thank you for the joy. Thank you for this kind of life, Lord God. Na although it is a struggling life, but you are so great, God. I will bless your name. I will glorify your name. I will magnify your name, Lord, because you are the one who knows our life. I trust you with all of my heart. I will not live in my own understanding. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this. You are the glory and honor. To you all the glory and honor through your Son, my Lord and Savior Jesus Christ. This is my prayer and thanksgiving. Amen and amen and amen and amen. Thank you, kaibigan. Salamat sa pagsama mo sa akin. Sana may natutunan po kayo. God bless and see you in my next video. Thank you po.